Welcome to this channel. Ang presentasyon natin ngayon ay kakaibang pag-atake. Ika nga, lumihis ako sa tema ng aking usual na content. Masasabi ko na lang, bato-bato sa langit, kung tamaan kayo at masaktan, ibig sabihin guilty kayo. Matagal kong pinag-isipan kung gagawin ko ito, subalit nag-umapaw din ang emosyon ko, katulad ng karamihan ng tao sa loob at labas ng bansa. Nakikisimpatya ako sa galit ng tao. Galit din ako. Kasama ninyo ako sa pagkatok sa pinto ng langit para sa angkop na hustisya at pananagutan. Hindi na pwedeng magmatsyag na lang at walang pakialam. Tatahimik na lang ba? At patay mali siya na lang dahil wala din namang mangyayari, ganoon ba? Magbubulag-bulagan na lang ba? Ang bawat Pilipino dapat may pakialam, saan ka man naroroon, dapat makilahok. Nasa tao ang kapangyarihan ng bansa, at hindi sa mga sakim at mandarambong na nasa gobyerno. Kahit mahigit sa kalahati ng buhay ko sa ibang bansa na ako nakatira, Pilipino pa rin ako. Mas alam ko ang nangyayari sa kasulok-sulukan ng Pilipinas kaysa sa bansang kinalalagyan ko ngayon. Unahan ko na ang mga posibleng magsabi na anong pakialam ko, hindi na ako nakatira sa Pilipinas. May pakialam po ako at ang mga katulad ko dahil nakikinabang ang gobyerno sa mga pinapadala naming pera sa mga mahal namin sa buhay. Mula sa mga magulang ko hanggang sa aming mga anak, patuloy pa rin ang pagpapadala namin ng kaunting tulong pangkabuhayan. Nakakatulong kami sa ekonomiya at bahagi kami sa mga buwis na pinapakinabangan ng gobyerno. Ang mga katulad namin ay sensitibo sa nararamdamang pag-iyak, kagutuman, at kakapusan ng mga maliliit dahil alam namin ang pakiramdam ng walang-wala. May pakialam kami na tumawag ng pansin sa mga buwaya at linta sa gobyerno. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Nasaan na ba ang konsensya ng mga taong ito? Meron pa ba? Wala na yata eh. Kasi kapag nabalot na ng pagkagahaman at pagkaganid ang puso, wala na. Hibang na sa materialismo na tinatamasa. Ang sabi nga isaksak ninyo sa baga ninyo. Pati naman ang mga kaanak at iba pang kapamilya. Super to the highest level sa kakapal din ng mga mukha. Super sa kayabangan na magbalandra ng kanilang lavish lifestyles. Nawala man lang ni katiting na sensitivity sa current situation ng bansa, ganoon yata talaga, kapag hindi pinaghirapan at pinagpaguran ang tinatamasang kayamanan, madali lang gastusin. Easy money kasi eh. Hindi ba ninyo napapansin yung mga pamilya na mulat sa pool ay tunay na mayayaman mula pa sa kanilang kanununuan? Nakita ba ninyong nagyabang at nagbalandra ng kanilang mga kayamanan? Nandyan ang mga Ayala, Zobel, Si, Tan, Gokong Wei, Razon at iba pa. Di ba hindi? Iyon ang mga tunay na may resibo. Ang kakapal ng mga mukha ng mga taong ito. Wala nang kahihiyan at pakundangan na milyon-milyon ang pinapatalo sa sugal. Sagana sa pagkakaroon ng mga mamahaling sasakyan. Cash sa vaults. Iba pang mga ari-arian. Kasi nga hindi naman kanila ang pera. Hindi nila pinaghirapan. Mga magnanakaw. Mga buwaya sa dalampasigan. Pera ng taong bayan iyan. Hindi iyan inyo. Bakit hindi kayo lumaban ng patas? Tingnan ninyo ang mga taong ito. Lumalaban sila ng patas sa kalakaran ng buhay. Hindi pa kayo magpasalamat at nabigyan kayo ng magandang pagkakataon sa buhay. Kahit anong pagsusumikap ng mga taong ito, kulang talaga. Kaunti lang ang oportunidad kasi nga ninakaw na ninyo. Kahit gawin nilang umaga ang gabi at gabi ang umaga, wala talaga, mailap pa rin ang kapalaran. Puro kayo plano ng destabilization, kudeta, or pag-aalsa. Dahil hindi ninyo kaalyado ang nakaupo, ganoon ba? Bakit? Kapag ba napalitan na ang nakaupo sa marahas na kaparaanan, mawawala na ba ang nakawan? Or masigit pa, dahil ang mga inaakusahan ng pagnanakaw ngayon ay sila-sila pa rin ang mamumuno.
at upo at wala nang pupuna sa kanila. Itong mga magnanakaw na ito super ganid talaga. Reality check lang tayo sa mga nagpaplano ng destabilization. Kapag ba napalitan na ang namumuno ngayon, wala na ba talagang gutom? Kapag napalitan na ba ang gobyerno, wala na bang mga OFW na karamihan ay nagtitiis ng paghihirap at pang-aabuso? Lahat ba ng mga bata ay mabibigyan na ng pagkakataong makapag-aral? Kapag iba na ba ang gobyerno, marami na ba ang magkakaroon ng trabaho? Kapag napalitan na ba ang gobyerno, wala na ba ang traffic? Kapag napalitan na ba ang gobyerno, wala na bang mga squatters? Sino ba ang ayaw na mabago ang buhay? Okay sa akin kapag positibo ang sagot sa lahat ng mga katanungang iyon. May nabago ba sa naunang people power nang mapatalsik si Marcos Sr.? Nang mapatalsik ang Estrada administration, may nabago din ba? Wala naman ang mga magnanakaw noon at mga magnanakaw ngayon sila-sila pa rin. Dumami pa nga dahil kasama na ngayon ang iba pang miyembro ng kanilang pamilya. Galit na galit kayo sa nakaupong lider ngayon at gusto ninyong patalsikin, bakit sino ba ang whistleblower ng mga corruptions na ito? Nagawa ba iyan ng mga pinuno ng previous administrations? Inuulit ko, reality check lang tayo. Kahit sino pa ang nakaupo, walang epekto sa akin. Ang concern ko ang mga kababayan at kapamilya ko na patuloy na biktima ng mga kasamaang ito sa gobyerno. Ang mga mayayaman lalong yumayaman. Ang mga mahihirap lalong naghihirap. Nasa isip ba ng mga taong ito na kapag nagkaroon ng pag-aalsa at destabilization, mas higit ang gutom at paghihirap? Dahil reset. Kung baga back to zero. Karamihan sa mga namumuno ay papalitan lalo na ang mga hindi kaalyado. Mababawasan palalo ang tiwala ng mga bansang nagpapautang sa atin. Mas papangit palalo ang pagtingin sa atin ng ibang bansa dahil nga dito sa worldwide news ng corruption. Sa totoo lang, nakakahiya na ang bansang Pilipinas. Wala kasing mawawala sa mga taong ito, ano man ang mangyari sa gobyerno. Ano bang pakialam ninyo sa mga mahihirap? Nararanasan ba ninyo ang klase ng buhay ng mga mahihirap? Ng mga taong isang kahig, isang tuka? O kaya, minsan kahit kumahig ng kumahig, wala pa ring matuka. Marami ang walang-wala sa araw-araw ng buhay nila. Alam ba ninyo kung paano magkasakit na walang pambili ng gamot? Oo nga, zero billing na sa mga government hospitals. Paano naman ang gamot, libre din ba? Alam ba ninyo kung paano ang pakiramdam ng mamatayan? Na halos manlimos na para maipalibing lang ang kanilang mga mahal sa buhay ng may dignidad. Itong mga politikong ito, mahal ba ninyo talaga ang bansa? Or nandyan kayo sa gobyerno para sa sariling interes lamang? Or nandyan kayo sa gobyerno because of your too much greediness for power, money, and prestige? Itong ibang mga politiko ng awa, ang iingay ng pag-aakusa, si ganito at si ganoon, para lang maisalba ang mga sarili. Pare-pareho lang naman ang kulay ng mga dugo ninyo, mga mandarambong. Hindi naman mga bobo ang taong bayan. Sa aking simpleng pangunawa, walang illegal sa insertions or amendments kung budgeting pa lang ang pinag-uusapan. Wala pa pong corruption sa budgeting. Hindi ko nakikita ang corruption sa pagpirma ng presidente. He signed it in good faith. Masusing pinag-aralan ito ng kanyang mga economic at legal teams. Na ang pera ay gagamitin sa tama sa pangangailangan ng taong bayan. Corruption starts in the actual implementation. Hindi sa budgeting pa lamang. Sino ba ang nag-i-implement? Ang nag-i-implement ay ang mga government agencies involved, kasabwat ang mga politiko. Pakiusap po sa gobyerno, wag sana puro investigasyon lang. Umpisa na kulungin ang mga magnanakaw na iyan. Yes, may proseso na dapat sundin, pero sa klase ng justice system sa Pilipinas, masisisi ba ninyo ang mga tao na nawalan na ng tiwala sa hustisya? Sa Pilipinas kadalasan walang hustisya ang maliliit. Kapag may pera, absuelto, dahil sa mga abogadong napapaikot din ang hustisya,
sa ngalan ng pera. Ang maliliit kulong agad. Yung matanda nga na kumuha lang ng ilang pirasong mangga sa dati niyang taniman, kulong agad. Hindi lang kulong ang dapat gawin sa kanila, ibalik ang mga ninakaw nila sa kaban ng gobyerno. Recently, kahit sunod-sunod na ang mga kalamidad na nangyayari sa Pilipinas, puro politika pa rin sila. Maisalba lang kuno ang pagyurak daw sa kanilang mga dangal. Sa halip na magkandara pa sa pagtulong sa mga nasalanta, patuloy pa rin ang iba't ibang aksyon para mapabagsak ang gobyerno. Deserve ninyo at karapat dapat lang kayong murahin na ng mga tao. Bato-bato sa langit, madadala ba ninyo sa impyerno ang lahat ng ninakaw ninyo? At bakit impyerno? Umaasa pa ba kayo sa langit ang destinasyon ninyo? Unless you do genuine repentance and retribution. Kailan pa ba tayo matututo sa pagpili ng mga taong mamumuno sa gobyerno? Tayo rin ang may kasalanan. Minamahal naming Pilipinas, ang hirap mong mahalin. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.